Mga proyekto kontra baha at water supply ang kabilang sa nabito o tinanggal ng Pangulo. Yan at iba pang laman ng 2025 national budget. Hinimay ng GMA Integrated News. Tinutukan yan ni Ivan Mayrina. Sa pinirmahang 2025 national budget ng Pangulo kahapon, vinito o tinanggal ng Pangulo ang 181 na mga proyekto sa ilalim ng Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng kabuuang 26 billion pesos. Maliit na porsyento lang yan ng kabuuang 288 billion na isiningit na lang ng mga mababata sa bersyong ipinasa ng Bicameral Committee at wala sa orihinal na National Expenditure Program na unang isinumite ng Pangulo sa Kongreso. Sa pagsusuri ng GMA News Research, halos lahat ng mga navito, mga flood control projects, proyekto para sa water supply, at meron din mga navito na isiningit sa budget para sa mga multipurpose building. Pinakamalaki sa mga navito ang flood control sa Region 3 o Central Luzon, Bicol Region, Metro Manila at Ilocos Region, ilan sa mga rehiyong sinalanta ng matitinding pagbaha ngayong taon. Pero paliwanag ng DBM, hindi ibig sabihin na hindi prioridad ang flood control o water supply. Yung mga lumabas na hindi pa talaga implementation ready or ambiguous projects, yun po yung tinanggal. May mga nakita po sila doon na identify ng mga projects sa mga lugar na hindi mo nga mahanap sa mapa eh. Kaya syempre, hindi po natin yun in-include. Higit sa 168 billion pesos din ng mga unprogrammed appropriations o mga items sa budget na wala pang malinaw na pagkukunan ng pondo. Kabilang dyan ang halos iba't ibang pondo para sa ayuda, tulad ng 50 billion para sa 4Ps, 1 billion para sa pambansang pabahay, at 1 billion para sa pensyon ng social indigents. Malaki rin ang natanggal na halos 77 billion para sa priority social programs, para sa health facilities, TESDA, CHED at iba pa. Nauna na ipiniliwanag ng Pangulo, lumobo kasi ng 300% ang unprogrammed appropriation sa ipinasang budget ng BICAM at kailangan magtanggal para hindi masyadong lumaki ang budget deficit o kakulangan ng budget kumpara sa kinikita ng gobyerno. Ang hindi tinanggal pero hinigpitan ng paglabas ng pondo, ang 26 billion pesos sa halaga ng ayuda sa kapos ang kita o AKAP na puna ng ilan ay tila pork barrel ng mga mababatas at maaaring magamit sa kampanya. Ang AKAP sa 2025 ay pangalawang taon na sa budget. Ngayong 2024 ayon sa DSWD, halos 5 milyong benepisyaryo o mano ang nakinabang sa AKAP, kabilang ang mga magsasaka at mangingisda. Sa 2025, hindi lang DSWD, kundi DOLE at NEDA ang tutukoy kung sino makakatanggap nito. Kaya po yan sinubject ng Presidente ng conditional implementation. So kailangan pong makita hindi lang po ng DSWD, kundi pati po ng DOLE sa Canada para po we can assure na yung paggagamitan ng pondo ay mapupunta doon sa tama. So nandyan po nakapaloob ang DOLE dahil sila po yung makakapag-identify sino po ba talaga doon sa mga minimum wage earners natin, yung mga kapos ang kita. Pero sa panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon, sinabi niyang malaki pa rin naman ang magiging papel ng mga lokal na opisyal sa pagtukoy ng mga makakatanggap ng AKAP. Don't be naive. Always sa ating life in the Philippines, there must be some people who initiate. That's the thinking that you should have about this. Be broad-minded about it. Hindi naman na yung gobyerno alam niya lahat ng paghihirap. It should come from the lower levels. So sabihin na, Mr. Executive Secretary, kailangan nito ng AKAP. Hindi naman namin kilala lahat ng tao na nangangailangan, yung medyo may kahirapan ng konti. That's why we have this interaction. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pangbuong komunidad ang saya na dulot ng taonang tradisyon na Pagkalog Festival sa Barangay Santolan sa Pasig ngayong bisperas ng bagong taon. At live na nakatutok doon si Mark Salazar. Mark! Vicky, makikisalubong tayo sa Lubong Street Party dito sa Barangay Santolan sa Pasig City. Ay kakaiba at talagang masaya silang gumawa rito ng salubong dahil bakit hindi kung kayo-kayo sa inyong eskinita, kayo-kayo sa inyong purok at kayo-kayo sa inyong barangay ang sasalubong. Tiyak na masaya. Sa kanilang New Year's Eve party ng mga taga-Santolan na kanilang community lechunan
na pagsasaluhan maya-maya na magkakapit-bahay. Pakalog Festival ang tawag ho nila rito na ilang taon na rin ho nilang tradisyon. Warm up nila ito bago mag-countdown mamaya. Pagleletsyon pa lang naman, kita nyo naman masayang community bonding na agad. Pag ready na ho yung food, salo-salo ang mga magkakapit-bahay. Ulam ho yan ngayon, pero maya-maya pulutan na yan. Sustained ang party energy dito, Vicky, mga kapuso, dahil may live band buong gabi na ho yan. At impunto ho ng alas 12 mamaya, ang kanilang community fireworks display. Again, bawal ho ang paputok dito. Community fireworks display sila rito bilang pagsalubong nila sa Magarbong 2025. Vicky. Salamat sa iyo, Mark Salazar. Matatandang Santoleño, yung mga matatanda, sila ang nagpauso na bawal ang paputok. Bawal ang paputok. Maglilitsyon na lang. Pwede lahat, pwede kumuha. Para sa sino man ang gustong kumuha, pwede. Marami ng matatandang tiga Santolan na sila ang namamahala nito. Sila naglilitsyon, kami mga ganyan, alalay lang. Hanggang nawala na sila, kami na pumalit. Vicky, yung pala yung mga Santoleño. Yan yung second generation na ng mga lechonero dito sa Santolan na Pasig City. Balik sa'yo, Vicky. Wow, sige, mag-enjoy ka sa lechon dyan, Mark. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Nagtalaga ng common fireworks zone sa Malabon kung saan may total ban ng mga paputok kaya ayon sa pulisya, bumaba ang kaso ng napuputukan pero may mga kabataan na tila hindi nadadala at nagsisindi pa rin ng mga paputok na illegal pa. Nakatutok live si Mariz Umal. Mariz! Emil, masaya pero ligtas pa rin pagsalubong sa bagong taon ang layon ng pagtatalaga ng mga common fireworks zone sa mga komunidad gaya rito sa aking kinaroroonan dito sa Barangay 9 sa Caloocan City at ganoon din sa pinuntahan namin kanina sa Malabon. Total ban ang paputok dito sa Malabon. Pero deadma o malamang di alam ng mga kabataang ito ang tungkol sa ordinansa. Kaya sige lang sila sa pagpapaputok sa gitna ng abalapang kalsada. At ang pinapaputok pa, ang mga pinagbabawal na 5-star, Lolo Thunder at Quitis. Ang 13 anyos na binatilyo na kausap namin, magpapaputok pa rin daw mamaya para sa lubungin ng bagong taon. Hindi ka ba natatakot na baka maputokan ka? Natakot din. Pero, bakit ka maputokan ka rin? Bagong taon po eh. Pagpatugtog na lang po o manood na lang po ng fireworks display para po hindi po na magkaroon po ng aberya o disgrasya po. Kaya ang Barangay Tugatog panay ang pag-iikot sa bahay-bahay para magpaalala. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa, pagbebenta, pamamahagi at paggamit ng paputok. Sabay hikayat sa mga residenteng magtungo na lang sa Plaza Diwa sa Barangay Tugatog at Malabon People's Park sa Barangay Katmon. Ang tanging dalawang lugar na itinalaga ng Malabon LGU na Common Fireworks Zone. Malaking bagay po talaga. Maluwag yung space dito sa park na to, sa dalawang park na itinalaga ng Malabon. And maiwasan yung magkaroon ng mga insidente, lalo na po ang mga sunog. Hindi namin hinahayaan na magpaputok yung mga bata, magkaroon ng mapayapang pagsalubong sa bagong taon. Sabi ng pulisya, malaki na ang ibinaba ng mga kaso ng napuputukan sa Malabon dahil sa pagtatalaga ng Common Fireworks Zone. Malaki talaga ang decline ng mga injuries. Actually, ngayong 2024, nung pumasok ang Kapaskuhan, dito sa Malabon City, wala pang kahit anong insidente na regarding sa firecrackers. Hindi naman daw makakaligtas sa mahuhuling magpapaputok dahil may multang 1,000 piso. Bukod sa makukumpiska ang paputok, pwede ring makansela ang permit ng manufacturer. Sa Barangay 9 sa Caloocan, itinalaga ang basketball court na ito bilang common fireworks zone. Bukod sa open space, may nakabantay ding barangay personnel at may nakaantabay ring mini fire truck para sa anumang emergency. Emil, ngayon pa nga lang ay naririto na ilang mga kabataan na makikisaya sa bagong taon at bantay sarado naman sila ng mga taga-barangay. No? Hanggat maaari, ang hinihikayat lang na gamitin nila ay mga turotot at pampailaw para siguradong ligtas at kompleto ang kanilang mga daliri at parte ng kanilang katawan sa pagpasok ng 2025. Happy New Year, Emil!
Sa ngalan ni Miss Vicky at ni Ara, Happy New Year. Maraming salamat, Mariz Umali. Ang buong mundo handa nang salubungin ang taong 2025. Pero alam niyo ba kung saan at sino ang mauna at huling magdiriwang ng New Year? Kuya Kim, ano na? Excited na bang lahat na tumalon at mag-ingay para salubungin ang 2025? Pero wait lang, may git 4 na oras pa kasi bago sumapit ang bagong taon dito sa atin. Kung tayo, abangers pa rin. Alam mo ba ng Quaresma Island sa Republic of Kiribati? Sinalubong na ito bandang alas 6 ng gabi kanina dito sa Pilipinas. Kaya ang Quaresma Island at 10 iba pang atoll sa Central Pacific Ocean ang pinakaunang sumalubong sa 2025. Sinundan dito ng ilang lugar sa New Zealand gaya ng Chatham Islands, Auckland at kabisera nitong Wellington. Tayong mga Pinoy naman kasabay nating magbabagong taon ng mga taga-Beijing sa China, Hong Kong, pati na Singapore. Habang ang pinakahuling inhabited o tinitirang lugar naman na magdiriwang ng New Year, ang isla ng New at American Samoa sa South Pacific. Pero kung isasama natin maging ang mga uninhabited na mga isla, ang Baker Island at Howland Island ang panghuli sa listahan. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim bumabati sa inyo ng isang ligtas at manigong bagong taon. Ready to party na ang mga paborito nyong Kapuso at Sparkle Stars para sa GMA New Year's Eve Countdown. Silipin natin ang mga ganap doon at alamin ang mga aabangang performances sa live na pagtutok ni Aubrey Carampel. Aubrey? Ara, ilang oras na lang, 2025 na at ilang minuto na lang ang ating hinihintay. Magsisimula na ang programa dito sa Kapuso Countdown to 2025, isa sa puso dito sa Mall of Asia. Bandang alas 6 ng gabi, binuksan na ang gate at nagsimula ng magpapasok ng mga manonood ng Kapuso New Year's Eve Countdown dito sa Mall of Asia. Mula kahapon hanggang kanina, todo ensayo na ang mga magpe-perform gaya ni na Asia's Limitless star Julian San Jose, River Cruz, Sanya Lopez, Christian Bautista at Miss Ai Ai de las Alas. Narito rin sina Kailin Alcantara, Zephanie at Isabel Ortega, pati ang Sparkle Love teams na Alfia at Ashko, na sina Allen Ansay and Sofia Pablo at sina Marco Masa at Ashley Sarmiento at marami pang iba. May production numbers din ang Encantadia Chronicles Sangre Stars na sina Bianca Umali, Faith Da Silva at Kelvin Miranda. Isa sa mag-host ng programa, si 2024 MMFF Best Supporting Actor at Lolong Star Ruru Madrid. Magpe-perform din ang P-pop groups na Kaya, 1621 BC at P-pop Kings na SB19. Nagpakalat ng security personnel sa loob at labas ng venue at may mga umiikot na K9 units. May fans na madaling araw pa lang ay nandito na at excited na nag-aabang. Dito raw nila napiling salubungin ang bagong taon para makiparty at mapanood din ang kanilang mga idolo. Bakit ninyo dito gusto mag-celebrate ng New Year's Eve? Kasi gusto naming makita ang yung mga idol namin, si Ruru Madrid, lahat ng mga artista ng GMA. Lahat ng artista, Christian Bautista, yung po sa The Clash, si Naya, ang Bibi. Kapuso fan talaga? Opo! Dito nyo gustong mag-New Year? Kasi po, boring sa bahay, dito po mas masaya. Purple Australia, yes! Australia. Bakit nyo gusto dito mag-celebrate ng New Year's Eve? Andito SB19! Stel! Galing pa po kaming Sambales. From Bulacan! And you? Paranaque! Oh, yes! Mas malaya ako, ma'am. Cotabato City. Wow. Galing pa ng probinsya! Yes. Ara ngayong 8:30 PM magsisimula na ang on-ground show at mamaya 10:30 ng gabi mapapanood na ang Kapuso Countdown to 2025, isa sa puso sa GMA, GMA Pinoy TV at may live streaming din sa social media accounts ng GMA. At babatiin ko na kayo, Happy New Year mga Kapuso at Happy New Year dyan sa studio. Yan muna ang latest, balik sa'yo. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Samantala, sa halip na magpaputok,
Idinaan naman sa mga gimmick tulad ng costume party at contest. Ang selebrasyon ng mga taga-Tondo para po sa bagong taon. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi. Emil, narito ako ngayon sa Barangay 115 dito sa Tondo, Maynila kung saan nagsimula na yung kanilang programang costume party at contest. At narito, yung iba sa kanilang mga contestants. Hinihintay pa nila yung ibang mga contestants. Yung iba, mag-base babae, may tikbalang, merong tiyanak, halo-halo, Emil, yung mga contestants nila rito. Of course, ito yung kanilang ginagawa na sa halip na magpaputok. Simula daw kasi nung magkaroon ng sunog dito sa lugar na ito, ay naging tradisyon na ganito yung kanilang gawin taon-taon sa pagsalubong sa bagong taon para hindi delikado na magkasunog. Dahil nga sa sunog na nangyari sa paputok, ito na rin ini-encourage sa halip na nakagawian ng pagpapaputok. Hindi naman daw maiwasan na meron pa rin magpapaputok pero malaki na raw ibinaba nito kumpara noong mga nakaraang taon. Sa aming pag-iikot nga sa ibang bahagi ng Tondo, may mga pagkakataong pinatitigil ng mga residente ang traffic sa kalsada para hintayin sumabog yung kanilang malakas na paputok. Bagamat hindi raw ito ini-encourage ng mga opisyal ng barangay dito, game lang din naman yung mga motorista at walang nagrereklamo. Pero para sa kapitan ng barangay 155, mas mainam na yung ganitong community celebration sa halip na magpaputok. Narito ang pahayag ng kapitan ng barangay 155 dito sa Tondo, Maynila. Mas maganda na yun kesa sa ibang activities pa. Opo. Kaysa naman po magano pa nung paputok, no? Medyo pag sa paputok medyo delikado eh. Alam niyo naman. Tsaka galing din po kami nung sa sunog 2016. May hindi ito Halloween, pero tingnan mo naman yung mga contestants dito. Of course, may mga siga na nagbihis babae. Anong pangalan nila? Lobby po. Okay. At meron din namang, saan ka galing, kuya? Sa Pabella Hospital po. Okay. Ito yung mga karakter na makikita natin dito, Emil, dahil nga nakabase rin ito sa mga nakapaligid dito sa Tondo, Maynila. Again, just for fun, ika nga, sabi nila, mas gugustuhin na nila na ganito. Yung, eto pa. Yung mga tiyanak. Marami din naman yung nasa likod pa ng pati mga bata, sumali na rin. May mga costume at may mga premyo para sa mga bata na sumali dito sa kanilang costume party. At again, imbis na magpaputok, ito na rin yung kanilang ginagawa para mas ligtas yung kanilang pagsalubong sa 2025. Yan ang latest mula dito sa Barangay 155. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. At yan po ang mga balita ngayong huling Martes ng 2024. Mga kapuso, yan, isang tulog na lang, 2025 na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. At mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.